Makinig ka. Ang pinakamalaking takot ng isang lalaki sa relasyon ay, pero alam mo ba kung ano ang pinakamalaking sikreto ng mga lalaking hinahabol? Wala silang pakialam kung iwan sila. Sa tuwing nagmamakaawa ka, sa tuwing nag-a-adjust ka para lang magustuhan ka niya, lalo mo siyang binibigyan ng lisensya na iwan ka. Bakit? Dahil pinapakita mo na wala kang options. Pinapakita mo na siya ang sentro ng mundo mo. Walang babae ang gustong maging Diyos ng isang lalaking walang sariling kaharian. Sa video na ito, ibabaliktad natin ang laro. Ituturo ko sa iyo ang miwang bagay na kapag ginawa mo, magre-reset ang hierarchy niyo. Siya ang hindi makakatulog sa gabi. Siya ang mag-iisip kung sino ang kachat mo. At siya ang magdarasal na huwag kang mapagod sa kanya. Pero babala. May isang open loop sa gitna ng video na to, isang pag ginawa mo, baka maging obsessed siya sa'yo. Handa ka na bang bawiin ang corona mo? Bago tayo magsimula, i-click mo ang subscribe at ang bell. I-comment mo ang "Ako ang prize." Bakit? Dahil sa dulo ng video na to, may ibibigay ako. Tatanong mo sa kanya para malaman mo kung takot na ba siyang mawala ka. Huwag kang aalis. Dahil ang pang-apat na ituturo ko ang pinaka-importante sa lahat. Ang tinatawag na selection aura. Iparamdam mo sa laro ng atraksyon. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang lalaki ay ang pagpapakita na siya lang ang tanging focus ng mundo mo. Kapag ipinaramdam mo na siya ang sentro ng iyong siya ng kapangyarihan na balewalain ka. Ang unang hakbang sa pagdomina ng dinamika ng inyong relasyon ay ang pagbuo ng pre-selection aura. Iparating mo nang hindi nagyayabang na ang oras mo ay isang na pinag-aagawan ng maraming tao at oportunidad. Ang lalaking laging nandyan. Makinig ka ng mabuti. Huwag kang maging available 24/7. Ang lalaking laging nandyan sa isang pitik lang ng daliri, ang lalaking sumasagot sa loob ng isang segundo, at ang lalaking laging handang iwan ang lahat para lang sa kanya, ay isang lalaking walang value sa paningin ng isang high-value woman. Bakit? Dahil ipinapakita mo na wala kang mahalagang ginagawa sa buhay mo. Ang isang high-value man ay abala sa pagbuo ng kanyang oras ay nakalaan sa gym, sa negosyo, sa pag-aaral, at sa pagpapalakas ng kanyang sarili. Kapag hindi ka laging available, itinataas mo ang presyo ng iyong presensya. Social proof ang takot na mapalitan. Dito papasok ang tinatawag na kapag nakita niya na may ibang mga tao, hindi lang mga babae, kundi mga kaibigan at mga malalaking oportunidad na nag-aagawan sa atensyon mo, doon siya magsisimulang magpanik. Ang utak ng mga bagay na gusto rin ng iba. Kapag alam niyang madali kang mapapalitan dahil marami kang options, doon mawawala ang kanyang pagiging kampante. Ang panic na ito ang magtutulak sa kanya na hindi na siya magiging tamad sa pag-reply. Hindi na niya babaliwalain ang mga plano niyo. Bakit? Dahil alam niya na sa sandaling magpabaya siya, mayroong 10 ibang bagay o tao na handang pumalit sa pwesto niya. Ipakita mo na ang buhay mo ay isang tren na mabilis ang takbo. Maaari siyang sumakay, pero kung mag-iinarte siya, hindi hihinto ang tren para sa kanya. Ang lalaking may options ay ang lalaking may tunay na kapangyarihan sa anumang negosasyon o relasyon. Ang kapangyarihan ng okay. Sa mundo ng pakikipag-ugnayan, ang emosyon ang pinakamalakas na. Ngunit para sa isang lalaking nais magdomina, ang iyong pinakamabisang depensa ay ang intellectual indifference. Ito ang kakayahang manatiling kalmado habang ang mundo sa paligid mo o ang babaeng kaharap mo ay nagkakagulo. Maraming lalaki ang nahuhulog sa bitag ng pakikipagtalo, pagpapaliwanag, at paghingi ng tawad sa mga bagay na wala namang basehan. Sa sandaling mag-react ka ng may galit o kaba, talo ka na. Ipinakita mo na may kapangyarihan siyang kontrolin ang iyong mood. Kapag sinusubukan kanya i-test, ang tinatawag nating shit tests, gaya ng biglaang pagdadahilan, pag-iinarte, o paghahanap ng away sa maliit na bagay, ang layunin niya ay hindi ang makipag-ayos, kundi ang makita kung gaano kakatatag. Ang pagpapaliwanag ay gawain ng taong guilty o taong mas mababa ang posisyon. Subukan mong gamitin ang kapangyarihan ng salitang. Kapag nagalit siya o nagbitiw ng salitang, akala niya ay ikagagalit mo, tumingin ka lang ng diretso sa mata niya, walang emosyon at sabihing, "Naintindihan ko." Pagkatapos, bumalik ka sa ginagawa mo. Huwag kang mag-follow up. Huwag kang magtanong kung galit ka ba, at huwag kang mag-gawin mo pa. Ipakita mo na ang iyong peace of mind ay hindi nakadepende sa kanyang pagsang-ayon. Ang
katahimikan mo ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw mo. Ang pagsigaw ay senyales ng pagkapikon. Ang katahimikan ay senyales ng dominasyon. Kapag hindi ka nag-react, doon siya magsisimulang mag-isip. Bakit hindi siya apektado? Wala ba siyang pakialam? Ganun ba siya katatag? Ipinapakita nito na ikaw ay isang lalaking may mataas na emotional intelligence. Hindi ka kontrolado ng emosyon niya at lalong hindi ka magpapaalipin sa kanyang mood swings. Ang pagsasabi sa kanya nang walang binibitawang salita na ang iyong mundo ay matatag, mayroon man siyang reklamo o wala. Kapag naramdaman niyang hindi ka kayang pasunurin sa pamamagitan ng drama, doon niya sisimulang irespeto ang iyong boundaries. Ang lalaking hindi kayang i-trigger ay ang lalaking hindi kayang talunin. Huwag mong ibigay ang lahat. Sa mundo ngayon na punong-puno na nakamalakas mong alas ay ang katahimikan. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-aakalang ang pagiging honest o na transparent sa lahat ng oras ay maglalapit sa kanila sa isang babae. Pero ang totoo, masyado kang open book. Alam na niya kung anong kinain mo sa tanghalian, sino ang mga kausap mo sa trabaho, at pati ang bawat detalye ng iyong mga pangarap bago ka pa man makahakbang. Kapag alam na niya ang bawat sulok ng iyong isipan, wala na siyang dahilan para mag-explore. Makinig ka, Brad. Ang misteryo ay ang gasolina ng atraksyon. Kapag punong-puno ka ng impormasyon, para kang pelikulang napanood na niya ang ending sa trailer. Palang, bakit pa siya bibili ng ticket? Kapag hindi niya alam ang lahat tungkol sa'yo, napipilitan siyang gamitin ang kanyang mental and rahulaan ang mga galaw mo. Sa gabi, imbes na matulog, mag-iisip siya, sino kaya ang kasama niya? Ano kayang iniisip niya tungkol sa akin? Nagkwento tungkol sa plano niya kanina. Ang mga tanong na ito ay mga binhi ng atraksyon. Habang pilit niyang binubuo ang puzzle ng pagkatao mo, mas lalo siyang nahuhulog. Sa psychology, ang konseptong ito ay ang hindi mo pagbibigay ng lahat ng sagot ay nagdudulot ng addiction sa kanyang isip. Heto ang masakit na katotohanan. Sa psychology, kung sino ang mas maraming investment, siya ang talo. Kapag ikaw ang laging nagkukwento, nagpapaliwanag, at nagbibigay ng update na parang isang news report, ikaw ang nag-i-invest ng enerhiya. Pero kapag ikaw ay nananatiling matipid sa salita, siya ang mapipilitang magtanong at mag-imbestiga. Siya ang nag-i-invest ng oras at atensyon para makuha ka. Huwag mong ibigay ang iyong blue. Hayaan mong makita niya ang iyong mga tagumpay, pero huwag ang bawat hakbang kung paano mo ito nakuha. Huwag mong i-post ang bawat milestone sa social media. Hayaan mong matuklasan niya ang iyong kalaliman ng dahan-dahan, parang isang libro na kailangang basahin ng pahina bawat pahina. Ang lalaking madaling basahin ay madali ring itabi, pero ang lalaking parang isang palaisipan ang lalaking hindi kailanman manatiling misteryoso, at hayaan mong siya ang humabol sa mga sagot. Ito na ang pinaka-critical na hakbang sa lahat. Ang tawag natin dito ay Bakit? Dahil ipapakita mo sa kanya ang anino ng isang kinabukasan kung saan ikaw ay matagumpay, malakas at masaya. Pero siya ay isang hamak na spectator na lamang. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paggawa ng plano na nakasentro sa babae. Para sa iyo to, sabi nila. Pero sa sandaling gawin mo siyang rason ng iyong pag-unlad, binibigyan mo siya ng kapangyarihang ipatigil ang iyong momentum. Ang sikreto, ipakita mo sa kanya siya. Success, walang ang iyong buhay ay dapat parang isang mabilis na tren. Magplano ka ng travel kasama ang mga tropa mo, mag-enroll ka sa gym para makuha ang physique na matagal mo nang gusto, o magsimula ka ng bagong negosyo na nangangailangan ng iyong atensyon. Ang lahat ng ito ay dapat mong gawin nang hindi siya kasali sa plano. Kapag naramdaman niya na ang iyong train of papaalis na sa istasyon, punong-puno ng kargamento, at wala siyang hawak na ticket, doon papasok ang tinatawag na kapag nakita niya na hindi siya ang preno ng buhay mo, kundi isang opsyon lamang na maaring maiwan, siya ang kusang kakapit sa iyo. Ang tao ay natural na gustong mapabilang sa isang bagay na lumalago at matagumpay. The mindset. Huwag na huwag mong bibitawan ang linyang, kailangan hindi ko kaya pag wala ka. Ang mga linyang yan ay hinaan. Sa halip, ang iyong aura at kilos ang dapat magsalita para sa iyo. Sigurado, ikaw ang bahala kung gusto mong sumama at mag-behave o kung gusto mong maiwan sa gilid ng rails.
Dito mo makikita ang takot sa mga mata niya, ang takot na baka sa pag-abot mo sa tuktok, hindi na siya ang babaeng nasa tabi mo. Ang pagpapakita na independent, ang iyong tagumpay ay ang pinakamataas na anyo ng dominasyon. Ipinapakita nito na ikaw ay isang lalaking may misyon at ang sino mang hindi sumasabay sa bilis mo ay maiiwan sa nakaraan. Maging lalaki na patungo sa tagumpay may kasama man o wala. Attachment, ang kakayahang Dumating na tayo sa pinakamahalaga na naghihiwalay sa mga batang lalaki, sa mga tunay na mastery of detachment. Sa madaling salita, ito ang iyong kakayahang tumalikod at mag-walk away ng walang pag-aalinlangan. Heto ang paradox ng relasyon. Para matakot siyang iwan ka, kailangan makita niya na handa kang iwan siya sa oras na i-disrespect ka niya o hindi niya pahalagahan ang lalaking hindi kayang mag-walk away ay siya ay isang bihag ng kanyang sariling takot. Lalaking may pintuan. Makinig ka ng mabuti, Brad. Ang kapangyarihan sa anumang negosasyon o relasyon ay laging nasa panig ng taong kayang tumayo at lumabas sa pinto. Kung alam ng isang babae na kahit anong pambabastos, gaslighting o pagpapabaya ang gawin niya ay hinding-hindi ka aalis dahil mahal mo siya. Wala na siyang dahilan para irespeto ka. Bakit siya magbabago kung wala namang consequence ang maling ugali niya? Pero ang lalaking nakakangiti habang nag-e-exit dahil alam niyang yun ang lalaking hindi kayang bitawan ng kahit sinong babae. Ang iyong exit frame ay dapat na laging handa. Hindi ito pananakot o emotional blackmail. Dignidad, ipinapakita mo na mas mahalaga sa iyo ang iyong prinsipyo kaysa sa kahit anong ganda o tamis ng salita. Kapag naramdaman niyang seryoso ka na, sa isang maling galaw niya ay kaya mong i-delete. At kalimutan ang pangalan niya doon, siya magsisimulang mag-ingat. The prize mindset. Huwag mawala ang sarili. Ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang mawala ng babae. Ang tunay na pagkatalo ay ang mawala ang sarili mo habang sinusubukan mong i-please ang isang taong hindi ka naman pinahahalagahan. Huwag kang matakot mawala siya. Ang mundo ay puno ng bilyon-bilyong tao pero iisa lang ang iyong pagkatao at dangal. Kapag niyakap mo ang prize mindset, naiintindihan mo na ikaw ang catch. Ikaw ang may misyon at ikaw ang nagbibigay ng proteksyon at direksyon. Ang sino mang babae na mapabilang sa buhay mo ay dapat magpasalamat sa pagkakataong iyon. Kung hindi niya makita yon, ipakita mo sa kanya ang likod mo habang naglalakad ka palayo. Ang lalaking may lakas ng loob na mag-isa ay ang lalaking laging hahabulin ng lahat. Nangako ako sa iyo sa